Hello, si Dale po ulit ito. Magandang araw sa inyo. Lunch break uli, kaya lakad-lakad tayo dito sa malapit sa office. So nabanggit ko nga pala nung nakaraan, North Sydney yung office ko, malapit. Kaya pagka maganda yung panahon, lakad-lakad. Pakita ko sa inyo yung view ng harbor. So medyo maulan nung nakaraang dalawang araw, kaya cloudy, gloomy, overcast, kulay gray, malamig, medyo mahirap magagalaw. Pero dahil nasa Australia tayo at ang mga tao dito lakad ng lakad, nag-exercise, active, kaya healthy sila, wala masyadong may tiyan. Dahil talagang outdoors dito. Punta tayo rito. So tawag sa lugar na to ay Lavender Bay. Ayan, parang pier nga ba to? So nakikita nyo yun, may nagfi-fishing, isa, dalawa, ewan ko kung may isda nga rito. Palagay ko meron din. Makikita nyo marami rin naka-park na bangka. So kwentuhan lang tayo. Totoo, wala nga akong maisip wala maisip na topic. Siguro tignan natin kung gaano ko na alam ang buhay dito sa Australia. Hindi, ibig ko lang sabihin is kung naiintindihan ko na yung mga bagay. So simula lang tayo dito sa paligid natin. Papansin nyo maraming bangka. Kung di ako nagkakamali, ang sabi ng kaopisina ko kung hindi siya private dock, yung park mo lang yung bangka mo dyan, hindi ka nagkakamali, libre lang yan So yung madalas iba nakatira dyan sa harbor, yung mga bahay na yan, basta dito sa Australia mas malapit ang bahay mo sa tubig, may sea view ka, yan mas mahal, prime location yan. Kahit unit, apartment, condo, sigurado mahal yan. Kahit renta mahal, lalo dito sa Sydney CBD. Dahil bukod sa maganda ang view, pagka New Year, yan, fireworks, Harbour Bridge. Kahit ako hindi ko pa na kikita in person kasi siya ay mahal. Mahal in a sense na yung fireworks display. So bukod sa may ticket siya, ibinabalot yun kada council. So yung council dito is parang equivalent sa atin nun dyan, barangay. So parang ganun, in between ang council, para siyang town at barangay pinagsama. Yun na siguro yung pinaka mabilis ko maisip na explanation. So binabalot doon. So pag nabalot yung pangalan mo, pwede kang may mga designated area, pwede kang tumambay doon hanggang antay mo yung fireworks. O magrenta ka ng hotel, sobrang mahal, siguro isang room mahina ang 1,000 isang room, isang gabi. Or meron namang mga package dyan, mga boat, yan, may ibang boat, mga cruise, pwede kang mag-avail ng ticket, iikot ka nila doon. So lakad tayo ng konti doon. So ito, dati alam ko wala tong board book na to So normally mga tao nandun sa kabilang side naglalakad, pero dahil nga magandang lugar to, exercise, maglakad-lakad, ginawa nila tong boardwalk na nakakonect sa kabilang station. Milsons Point Station ang tawag doon. Papansin nyo, may mga ganito. Ayan, parang art.
Actually, art siya, sculpture, no? Mapapansin nyo, yung mga art na gano'n, nandito lang. Hindi siya nawawala, hindi siya ninanakaw. Dahil yung mga tao dito, disiplinado sila. Alam nila kung paano i-respeto yung mga bagay na tumutulong pagandahin yung experience sa palagay ko. Okay, naglalakad ka rito, makikita ka mga artwork. So ako, sa akin, ang unang papasok sa isip ko, siguro dahil sa Pilipinas walang ganon, is buti hindi na nanakaw, walang sumisira, na nakakabilib, no? Mapapansin nyo, lahat may bench. Di man lahat. Ito, yan, bench. Artwork. Oh, bukod pa sa bench, babasahin. Ano pa bang meron dito sa walk na to? Marami. Ngayon ko lang nga napansin to. Public Art Trail, North Sydney Council. So kumbaga, kahit sa mga maliliit na bagay na yon, mararamdaman mo na yung gobyerno is talaga may programa sila para pataasin yung quality ng buhay dito. Talagay ko, yun talaga isa sa pinakamagandang investment ng pagpunta rito, is yung quality ng buhay dito mataas. Hindi mo siya kailangan bilhin, hindi mo kailangan nasa exclusive subdivision ka, naka-gate. Kumbaga lahat yan, ito, yan, yung park, yung trail, yung dock, itong lakaran na to, kumbaga lahat yan libre mong ma-enjoy. Mapansin nyo, daming table dito. So normally pagka merong mga events place, mga malalaking lugar kung saan pwede mag entertainment, tipon-tipon, ganyan. Tulad nito, may park dyan, amusement park. Ang tawag nila dyan, Luna Park. Tapos marami silang bench dito, kainan. Pansin nyo, ang linis, safe, at walang nagnanakaw ng gamit. At meron pang isang tao doon na nagtatrabaho lang siya nang walang inaalala kung mananakawan pa siya, kung meron pang holdapper o anuman. So yung mga ganong bagay na hindi mabibili, na-enjoy ng mga taga rito. So dahil ganun yung kapaligiran, ganun ang environment, madadala ka eh. Mawawala siya sa isipin mo. Hindi naman sa hindi ka magiging alisto o vigilant kung may masamang mangyari. Normal yun eh, na dapat lagi mong tinitignan yung kapaligiran. Pero dito, kalmado ka na hindi ka mapapaano. Yan, abot na tayo sa may part na to ng boardwalk. Kanina nandun tayo eh, lakad tayo pa ganyan. Pero doon, pansin nyo, may mga nagfi-fishing. Pero dito, alagay, no fishing. At ganun. Merong mga designated areas dito na pwede kang mag-fishing at bawal. At bukod pa ron, kailangan may lisensya ka para makapangisda, fishing. Mura lang naman yun, siguro 50 isang taon. Pero kung di ako nagkakamali, ang alam ko yung mga aboriginal, yung mga native na nakatira talaga dito, yung original, mga tao na nataga rito,
kahit saan pwede sila mag-fishing. So kahit may karato lang ganyan, pwede sila. Next time siguro ipapasyal ko kayo dyan. Pag may oras pa ako, libre naman pumasok. Pero ang rides hindi. Kada ride alam ko may bayad. So ngayon, hindi ko alam kung ba't bukas siya eh. Ay, nakakatakot. Normally puno-puno ng tao yan pagka school holiday. Ngayon, kaya nagtaka ako bakit bukas siya eh. Yan, mapapansin nyo yung sa likod puro building, puro opisina, meron ding ilang hotel. So itong part na to, hindi ko alam kung counted pa rin siya as CBD, kasi ang Sydney CBD nandun sa kabila after ng Harbour Bridge. Pero marami rin nag-o-opisina rito dahil nga hindi naman siya ganun kalayo sa CBD. At ang alam ko once na tumawid ka ng tulay ng Harbour Bridge is mas mura ang renta. Kaya hindi nawawala rito na maraming mga nag-oopisina tuwing lunch, nag-exercise, jogging, matakbo. Ito pala exercise na eh. Paakit pa lang nito, ubos na yung lakas mo eh. Galing tayo dun, akit ka, papunta ron sa mga nag-oopisina. So dyan ako minsan natambay. Meron din mga bahay dyan, meron din mga silya. Ang tawag nila dito ay Wendy's Secret Garden. Kalpas na ako. Ayun, bush turkey ang tawag nila diyan. Hindi yan pangkain. Ano sila, protected sila rito. So pabalik na ako. Biyernes ngayon, kaya pabilis na ang araw kasi 3 oras na lang uuwian na. Long weekend na. So nagpapasalamat uli ako sa inyong lahat sa panonood ng aming vlog. Sana yung mga pinagsasabi ko ay nakadagdag sa kaalaman nyo tungkol dito sa Australia, sa Sydney. Di lang ako sure dun sa kung may bangka ka at pwede ka lang mag-park dun. Baka alam nyo, hindi ko na research, paki-comment na lang. At appreciate namin ang support nyo. Nakakataba ng puso pagka nagla-like, comment at syempre subscribe kayo. Maraming salamat sa inyo. Kita-kita uli. Marami uling tropa. Bye bye. Bye bye.